Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, umani na magkaibang reaksyon ang ginawang prisoner swapping ng Amerika sa mga rebelding Taliban sa Afghanistan. At mahigit 14 na tao ang nasawi naman sa pinakahuling insidente ng bombing sa Nigeria. Ito ang mga globalita ni Edwin Eusebio. Pinalaya na ng mga rebelding Taliban ang US Army Sergeant matapos ang may halos 5 taong pagbihag sa kanya. Sumasailalim ngayon sa atensyong medikal sa Germany si Army Sergeant Bo Berdahl na pinalaya malapit sa Afghan-Pakistan border. Ilang oras matapos ito ay magkasamang humarap naman sa media si US President Obama at mga magulang ni Sergeant Bo na sina Bob at Johnny. Subalit sa gitna ng pagbubunyi, may ilang kritisismo pa rin sa kalayaan ni Sergeant Berdahl at pangamba na ang pakikipag-usap sa Taliban ay magpapalakas rito at higit na magdudulot ng panganib sa mga Amerikano. Si Republican Senator Ted Cruz ay nababahala sa pagpapalaya ng Amerika sa 5 terorista kapalit ni Sergeant Berdahl. Sinabi ng senador na nakipaglaban si Berdahl para mahuli ang mga terorista. At ano na lamang ani ang masasabi ng sarhento sa mga kasama niyang namatay sa pakikipaglaban sa mga terorista. Katwiran naman ng Obama administration, si Sergeant Berdahl ay naging isang bilanggo at hindi bihag at ayon kay National Security Advisor Susan Rice, may espesyal na responsibilidad ang pamahalang US na mapalaya ang mga nahuli sa gitna ng digmaan, bagay na sinang-ayunan ni US Defense Secretary Chuck Hagel. Noong isang linggo lamang ay sinabi ni President Obama na mag-iiwan na lamang ng konting US troops sa Afghanistan kung lalagda ito sa Bilateral Security Agreement ng Estados Unidos. Panibagong pagsabog na naman ang naganap sa isang bar sa northeastern Nigeria. 14 na taong namatay roon habang nanonood ang mga ito ng soccer match sa telebisyon. Naganap ang pag-atake sa bayan ng Mubi sa estado ng Adamawa. Wala pang umaako sa responsibilidad, subalit may mga hinala na kagagawan ito ng Islamic militant group na Boko Haram. Ito ang sa pagpaslang sa libu-libong tao dahil sa pagnanais na makapagtatag ng conservative Muslim state sa northern Nigeria. Bihag pa rin ng Boko Haram rebels ang may 200 mga batang babae na kinidnap ng mga ito sa isang paaralan may 7 linggo na ang nakakalipas. Para sa Telebisyon ng Bayan, Edwin Eusebio.